Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. Alright, mga dapat malaman upang maging ligtas sa isang volcanic eruption. Alright, intro muna tayo and don't forget to subscribe, Rob Trip. Alright, mga dapat malaman. Dapat malaman upang maging ligtas sa isang volcanic eruption. Ayon sa UNTV. Alright, panoorin po natin. And no further ado, let's do watch. Guys, dito sa ating reaction video ni Rob Trip. Alright, let's get it on. Alright, pasok lang at malagang may alam tuwing dumarating ang sakuna tulad ng pagsabog ng bulkan. Ano ang precaution tips na dapat tandaan? Alright? Ano ang mga bagay na dapat nating tandaan at gawin upang tayo ay maging ligtas sa isang volcanic eruption? So una-una, we should stay informed in terms of yung tinatawag po natin na mga alert level dahil ang PBOX po ay every time ay may nilalabas na mga advisory patungkol po dito. Parang 1 to 5 po ata po. Ano po yun? So yung 0 of course nasa ano tayo 0 background level, walang activity. Alert level 1, low level of unrest. Alert level 2, moderate level of unrest. Tapos yung alert level 3, hazardous eruption may happen in the next few weeks. Alert level 4, hazardous eruption imminent. And then alert level 5, hazardous eruption ongoing. Importante rin na alamin natin yung mga senyales. Alright, importante na alamin talaga ang dapat na maging ligtas sa isang volcanic eruption. Anong dapat natin gawin? Ano ba ang mahalagang may alam sa tuwing darating ang sakuna tulad ng pagsabog ng bulkan? Alright? Bago sumabog ang isang bulkan. So ano-ano po ba ito? So unang-una, madalas tayong makakaramdam ng mga paglindol na may kasamang dagundong. So pangalawa, Alright, may pagsabog at dagungdong. Alright, isang dagungdong daw. Alright, panoorin po natin yan. ma-observe natin ay nag-iiba yung kulay ng usok na lumalabas. Ito po ay nagkukulay abo. So isa pa sa ma-observe natin bukod doon sa mga anyong tubig ay yung mga halaman. So nakikita natin na natutuyot yung mga halaman. Ayan, natutuyot ang mga halaman. Palatandaan na ayan, pagsabog ng volcanic eruption. Nakapaligid sa bulkan. Yung evacuation area sa ating pong mga lugar at yung pinaka-safest route, dapat alam din po natin kung saan-saan po ito. So, pang-apat, so tayo po ay maghanda ng go bag or yung mga essentials po na kakailanganin natin kung sakali na mag-order ng preemptive evacuation. Ayan, kailangan may isang bag tayo na doon ang ilalagay immediate na kailangan na ready ng go bag. Ang ating pong pamahalaan ay mas maganda po ay maihanda na po natin. Kasi isa po ito sa common reason kung bakit tumatagal ang isang evacuation. Dahil kung kailang inutos pa lang po, doon pa lang po tayo mag-aayos, doon pa Ayan, kung kailan lang inutos, doon lang kikilos, di ba? lang po tayo Ganyan talaga Pilipino. magligpit ng ating pong mga gamit. Hindi po katulad pagkahabang maaga, kapag inorderan tayo, ay mas mabilis po tayo na makakapag-evacuate at hindi na po tatagal ng oras sa pag-aayos ng gamit. Makakabuti din po na alamin natin yung history ng bulkan. Kung kailan po ba ito huling pumutok at ano po yung cycles kung kailan po ito pumuputok. So paano po natin itong malalaman? So pwede po tayong kumuha ng mga information. Ayan, alamin ang history ng bulkan kung kailan ito huling pumutok at kailan mauulit. Sa ating pong mga lokal na DRRMO or yung mga taga doon po mismo sa atin, yung mga matatanda na doon na nakatira, so alam po nila yon kung kailan po yung cycle ng pagputok ng isang bulkan.
ang isa sa hazard ng isang volcanic eruption ay yung tinatawag po natin na ashfall. So ano naman po yung mga bagay na dapat nating gawin at tandaan Ashfall, no? kapag ka po nagkakaroon na ng ashfall? So unang-una po na dapat nating alamin ay kung yung bahay po ba natin or kung yung lugar na ating pong kinatitirikan ay pasok po doon sa Ayan, sa danger zone. Alamin kung tanan ay nasa loob ng permanent danger zone. tawag po natin na permanent danger zone. Dahil po ang pamahalaan ay meron pong sinusukat na permanent danger zone na kung saan kayo po ay permanent na dapat po ay At ibig sabihin ay lagi kayong lumikas at nasa permanent danger zone. na pong nakatira doon or kayo po ang priority na i-evacuate kung sakaling magkaroon ng mga volcanic eruption. So paano po natin na ito makukuha? So sa pamamagitan din po ng mga information sa ating pong barangay at sa ating pong mga lokal na DRMO ay malalaman po natin kung pasok po ba yung bahay natin sa permanent danger zone. Pangalawa, so kung tayo po ay makakalikas at safe pa po na lumikas para po sa atin, ay gawin po natin siya kaagad-agad. Ayan, gawin ka agad-agad paglikas. Pero in a situation na hindi po talaga na safe na lumikas dahil talagang sobra na po yung ashfall na ating nararanasan at nagkakaroon na po tayo ng zero visibility, wag po nating tatangkain na mag-drive ng ating pong mga vehicle para po pumunta sa evacuation center dahil ito po ay napakadelikado. Marami pong aksidente ang pwede pong mangyari kapag ka po pinilit natin na mag-drive po tayo sa isang zero visibility due to ashfall. So ano po ang pinaka-the best na pwede po natin gawin? Ayan, the best para gawin at sa ashfall na yan. Alright? Maraming salamat sa inyong lahat at subaybayan po natin etong reaction video ni Rodrick. Alright, let's get it on. Stay indoors. So manatili po tayo sa loob po ng ating pong bahay. Marami pong health hazard ang nakaamba kapag ka po tayo ay na-expose sa ashfall. Katulad po ng skin irritation, pwede po tayo na magkaroon ng difficulty of breathing, pwede po tayong ubuhin, at pwede pong mangati yung ating pong mga lalamunan kapag ka po tayo ay na-expose. At para sa mga taong meron ng mga existing na mga medical condition katulad ng COPD, asthma o anumang sakit sa baga, ay maaari po itong mag-trigger. Kaya po hindi natin ina-advise yung exposure sa ashfall. So ano pa po ang bagay na dapat natin gawin? So nasa loob na po tayo ng ating pong bahay. So maaari po nating selyuhan yung ating pong mga tahanan sa pamamagitan ng pagsasarado ng bintana at ng mga pintuan. At yung mga void spaces sa ating pong bintana, sa ating pong mga pinto ay isarado din po natin. So pwede po natin gamitan po ito ng mga duct tapes or ng mga tapes. Kung wala naman pong available, pwede po tayong kumuha ng mga towel or mga kumot. Babasain po natin at itatakip po natin ito sa ating mga pintuan at sa atin pong mga... Ayan, tandaan nyo guys at maglagay ng magtakip ng kumot sa pintuan para hindi pumasok ang mga ashfall, no? Pintana. So ano pa po ang pwede natin gawin? So takpan po natin yung mga pagkain at yung mga inuming tubig po natin sa bahay po natin. Nang sa gayon, maiwasan po na ito ay makontamina ng ashfall. At kahit na po tayo ay nasa loob ng ating pong bahay, so wag po nating kalilimutan ang pagsusuot ng face mask at ng eye goggles. Nang sa gayon, ay maiwasan po natin na malanghap at pumunta po sa ating mga mata yung particles ng ashfall. So kung wala naman po tayong face mask, ang isa po sa maire-recommenda natin ay kumuha po tayo ng mga bimpo, ng mga tuwalya, or ng panyo. Ito po ay basain natin at itakip po natin sa mga bibig at ilong po natin. Kung sakali man po na may mapuntang ashfall sa ating pong mga mata,
So wag na wag po natin itong kukusutin or kakamutin dahil maaari po na maapektuhan yung lens po ng ating pong mga mata. So ano po ang mga option na pwede po natin gawin? So unang-una, sa ating pong mga kusina, pumunta po tayo sa ating mga lababo. So i-flush po natin sa pamamagitan ng ating pong running water, sa mga gripo po natin, yung affected part ng ating pong mga mata. O di kaya po, yung pangalawang step natin, ay kumuha po tayo ng basin or ng mga batya. Then, lagyan po natin ng tubig. Then, let us hold our breath. Then, ilubog po natin yung ating pong mga muka. Then, dilat po tayo. Nang sa gayon, yung mga particles or yung ash fall ay matanggal po sa ating pong mga mata. Kung sakali man po na tayo ay nakalanghap ng ash fall, ang isa sa pinaka-the best na gawin po natin, tayo po ay pumunta sa ating pong mga doktor upang tayo po ay mabigyan ng medication at for further assessment. Of course, hindi lang po sa tao ang mayroong masamang epekto ang ash fall. Ganun din po sa ating pong mga alagang hayop. Kaya napaka-importante din po na hanggat maaari ay Ayan, yung mga alagang hayop, kailangan na hindi lang sa tao, delikado ang ash fall. Pati sa hayop, ilagay sa lugar na hindi ma-expose sa ash fall. Alright? stay natin indoors yung mga alaga po natin na hayop. Or kung hindi man po kasya sa ating pong tahanan, ay ilagay po natin sila sa mga lugar na hindi po direct exposed sa ash fall. So ano naman po yung mga bagay na dapat po natin gawin after natin na makaranas ng ash fall? Kung tayo naman po ay maglilinis ng ating pong tahanan at ng ating pong bahay, dahil po sa ash fall, ay wag po tayong gagamit ng tubig at wag po din tayo basta magwawali. So ano po ang the best na pinakagawin po natin? Alright, wag mong walis kagad dahil ayan, lalanghap natin ang ash fall. So ipunin po natin sa pamamagitan ng dustpan at ilagay po sa sako. Bakit po hindi natin ina-advise na gamitan po ng tubig? Dahil ang tendency, kapag ka po naipon sa mga kanal po natin or sa mga dinadaluyan ng tubig, yung mga ash fall, ay maaari pong mag-cause po ito ng flooding or ng pagbabara ng ating po mga sewer system. Alright, ayan na pagbabara ng sewer system. At kailangan wag muna magwalis at delikado. Alright? Ayan po ang mga tips at para iwas sa volcanic Ng eruption. ash fall. So pag ito ay in-intake po natin, maaari po itong mag-cause ng mga Ayan, ugasan ng mga kakainin ng mga prutas. Alright? And let's get it on. katulad ng food poisoning at ng marami pang iba. Wag na wag po tayo basta iinom or i-consume yung tubig na na-expose sa ash fall. Ito po ay napaka-delikado. Dahil pagka tayo po ay nakainom, nakalanghap, naka-intake ng ash fall, ay pwede pong mag-cause ito ng severe abdominal pain or Ayan, sakit sa tiyan. pwede pong mauwi din po ito sa diarrhea. Kaya po, maging maingat po tayo sa mga ini-intake po nating pagkain at tubig. So, ang isa sa pinaka-the best po dito ay pakuluan po natin ng maigi yung tubig na ating pong iinumin. Or, when in doubt, kung whether malinis po ba yung tubig Ayan, tubig na inumin at pakuluan dapat. iinumin natin or contaminated po ba o hindi, yung tubig na ating pong iinumin ay wag na po natin itong i-consume. Maaari po ito na mauwi sa pagkakasakit kapag ka-intake po natin, katulad po ng diarrhea or pwede po na abdominal pain. Higit po sa lahat ay wag po natin kalilimutan. Maglilinis man po tayo or kailangan po talaga nating lumabas ng Alright, kailangan huwag kalimutan magsuot ng proteksyon habang naglilinis tahanan. ng Dahil tahanan. meron po tayong napaka-importante na dapat pong gawin, ay wag na wag po nating kalilimutan magsuot ng ating po mga personal protective equipment katulad po ng mask, goggles, at magsuot po tayo ng mga mahahabang damit or yung may mga mahahabang sleeves. Nang sa gayon ay maiwasan po natin na ma-expose po yung balat natin sa ash fall. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video.
mga dapat malaman upang maligtas sa isang volcanic eruption. Mga tips at paano gagawin. At malagang may alam tuwing may darating na sakuna tulad ng pagsabog ng bulkan. Alright, ito ay isang precautionary tips na dapat tandaan. Alright, peace out sa inyong lahat.